And magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay muli nandito po sa ating online Bible study tuwing alas 4 po ng hapon. At ayun po, tayo po ay magsisimula na po sa ating gawain po sa hapon na ito. Nanayahan ko po ng bawat isa po sa atin na tayo po ay umuko, tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus o Diyos, tinataas po namin sa inyo ang hapon na ito, patuloy Panginoon. Sa mga salitang maririnig namin, O Diyos, ito'y magsilbing encouragement po sa bawat isa sa aming Panginoon. Lalo na po sa nalalapit namin na camp, langin ko, Ama, ng bawat isa sa aming patuloy mong kausapin, Panginoon, sa pamamagitan ng gawain mo na ito. May paalalahanan kami, O Diyos, sa gawain mo. Maging sa presensya mo, maging sa salita mo, Panginoon. Salamat po, Ama, pinupuri dinadakila ka namin sa hapong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. Muli po tayo po ay narito po sa gawain po ng Panginoon. At alam ko po na ang bawat isa po sa atin ay excited na po sa magandang gagawin ng Lord dahil halos 11 days na lang po ay camping na po at tayo po ay abalang-abala po sa preparation po na ginagawa po natin para sa camping. Amen po. So, ayan, marami na po na ipaalala po sa atin ang mga pastor po natin simula po ng Monday kung ano po ang ginawa po ng Panginoon sa nagdaang camping po natin. At sa oras po na ito ay patuloy po tayong papaalalahanan po ng Panginoon. Ay maganda po na sa camping, habang papalapit po ang campo natin, sabi nga po ng mga pastor po natin, dapat maging excited po tayo. Amen po ba? Kasi nandun yung magandang gagawin po ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At mag-expect po tayo. Kasi sabi nga po, laging binabanggit po sa atin ng ating mga pastor na every time na magka-camp, dapat nandun yung katanungan mo. Amen po. So hindi tayo magka-camp ng tatapusin mo lang yung 3 araw. Dapat tayo po ay may nakahandang tanong po sa Panginoon po natin. Amen po ba? At ayun po na pag-aralan po at na balikan po natin yung mga nakaraang camping. Amen po ba? Yung mga pinag-aralan po gaya nga ng binanggit po ni Pastora Lovely nung Monday po ay patungkol po sa inward witness. Amen po ba? Yung spirit-led po. Amen po ba? At sumunod naman po yung patungkol po sa anointing. Amen po. So marami pong encouragement po sa atin ng mga pastor po natin. At meron po akong share po sa inyo dito. Ayan, ito po ay nagdaang camping po natin ng 2021 ng Believers Camp po. Dito po sabi po niya ganun sa Ephesians 5 verse 17. Sabi niya, huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So dito po, nung nakaraan, dahil 2023 na po ngayon, so ito po ay tinapik po nung 2021, October 30 po. Ito po ay morning service po na tinuro po ni Pastor Boy. Patungkol po ito sa kalooban po ng Panginoon. At hindi pa rin po tayo nawawala pagdating po sa tinatapik po kahit ng mga pastor po natin patungkol po sa anointing. Amen po ba? So bago po tayo punta doon, sabi niya pong gano'n, huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So ang sinasabihan po ng Diyos dito ay hindi po mga unbeliever, kundi tayo pong mga believer. Amen? Sabi nga po, dito sa notes ko po, na sinulat ko, sabi nga po ni Pastor Boy, kaya ka nasasaktan, nahihirapan, kasi wala ka sa kalooban ng Diyos. Amen po. Ulitin ko po ulit, sabi niya, kaya ka nasasaktan, nahihirapan, kasi wala ka sa kalooban ng Diyos. Sa paglilingkod po natin sa Panginoon, natuloy nasasaktan ka. Amen po ba? Pero iba kasi yung nasasaktan at nahihirapan ka, pero meron kang joy o kagalakan sa puso mo, kasi alam mong nandun ka sa kalooban ng Panginoon. Pero iba po kasi nasasaktan at nahihirapan ka na wala ka sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Na pakiramdam mo, feeling mo parang buhat mo lahat ng buong mundo. Kasi nga, wala ka dun sa kalooban ng Diyos, nandun ka sa labas ng kalooban ng Panginoon. Kaya sabi niya pong ganoon, ang trabaho po natin bilang isang mga Kristiyano ay alamin po natin ang kalooban po ng Panginoon. Dahil yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos na huwag tayong maging hangal, kundi alamin natin kung ano ang kalooban po ng Panginoon sa buhay po natin bilang isang Kristiyano. Sabi nga po dito sa notes ko, mag-rapture na, tutulog-tulog ka pa. Sabi nga po, wake up call po ito sa bawat isa po sa atin. Kailangan po natin gumising po sa pagkatulog. Amen po ba? Hindi po literal na tulog ka talaga, kundi yung spiritual mo. Wala na yung pagiging aktibo mo pagdating po sa gawain po ng Panginoon. Ang sinasabi niya, gumising ka.
Amen po ba? Spiritual po ang pinag-uusapan po dito na sinasabi po ng salita ng Diyos na huwag kayong maging hangal, sa halip unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Sinasabi pa nga po sa ibang translation na sabi niya, tumayo ka, gumising ka. Ibig sabihin, kailangan po alamin natin kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Naalala ko nga po yung tinuturo po ni Pastor Boy. Sabi niya ganun, ang pinakakawawang Kristyano o tao raw po dito sa mundo ay yung hindi alam kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanya. Kasi po kapag hindi natin alam ang kalooban ng Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, personal, sa'yo, ayan, sa akin, sa bawat isa po sa atin, sabi nga po ay magkakamali-mali ka ng desisyon, magkakapalpak ka na gagawin kapag hindi mo alam kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, sabi nga po, naalala ko nga po na tinuro po ni Pastor Boy, maraming mga Kristyano matagal na sa simbahan. Oo, uma-attend, nagpe-prayer, nagba-Bible study, nag-aaral ng salita ng Diyos, and yet, in the end po, nawawala pa rin. Kasi unang-una hindi alam kung ano ang specific na rema o kalooban ng Diyos sa buhay niya o sa sarili niya. Kaya nga po napakahalaga na sa bawat isa sa atin, alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Specific na, ano ba yung rema ng Diyos sa'yo? Amen po ba? Kasi bakit? Doon ka tatayo, yun ang lalakaran mo. Pero minsan sa atin madaling bitawan at iwan ang paglilingkod sa Panginoon kasi hindi natin alam kung anong kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sabi niya, hanggat kaya mong mag-bind, hadlang ka kay Satanas. Rise up, ang sabi ng Panginoon. Amen po. Gusto ng Diyos na mabayaran ng utang mo. Rise up, umalis ka dyan sa kinatatayuan mo. Ibig sabihin po, pumapansin po natin, yung binanggit po ni Pastor Boy, sabi niya, interesado ang Diyos na makalaya ka sa utang. Amen po ba? At sabi niya, first step na kailangan mong gawin, umalis ka na dyan. Amen. Saan? Sa pagkakautang. Yung wala ka sa Panginoon. Amen po. Kaya nga sabi niya, rise up. Ibig sabihin, gumising ka dyan, umalis ka dyan. Amen. Sabi niya, dumikit ka kay Jesus para mabayaran ng utang mo. Sagot ng Diyos ang kadikit mo. Sabi niya, ganun. Tapos aalis ka sa pagkadikit mo sa Panginoon. Kasi po bakit? Kapag tayo po ay nakadikit po sa Panginoon po natin, kapag tayo ay may relasyon sa Diyos, ang sabi niya po dito, sagot ka niya. Amen po ba? Hindi lang ikaw, kundi sabi niya ganun, kahit yung utang mo, kayang sagutin ng Panginoon. Amen po. Kasi hindi naman po kalooban ng Diyos na mabaon ka sa utang. Imagine niyo po, interesado ang Diyos na makabayad ka, na maging malaya ka sa utang. Ito po ang nagagawa kapag tayo po ay kadikit ng Panginoong Hesus po natin, kapag tayo po ay may relasyon sa Panginoon po natin. Sabi po dito, mahirap pagalingin ang taong hindi nakadikit kay Hesus. Totoo naman po yun. Amen po ba? Makipagrelasyon ka sa Panginoon. Kapag kadikit mo sa Jesus, hindi ka niya hahayaang malaglag sa kahihiyan. Dahil si Jesus ang magliligtas sa iyo sa kahihiyan. Amen po. Sabi niya pong ganoon, Holy Spirit, sabi niya, 1 John chapter 2, sabi niya, ang anointing ang mag-guide sa iyo sa lahat ng bagay. Ang pagpalya sa anointing ay pagpalya sa buhay. Ulitin ko po ulit, sabi niya, anointing ang mag-guide sa lahat ng bagay. Sinasabi nga po, tinuturo po sa atin na ang anointing po ang magtuturo sa atin ng tama at mali. Amen po ba? Ang anointing ang magtuturo sa atin ng tamang direksyon kung saan tayo dadaan. Ang anointing ang magtuturo sa atin kung ano ba ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At sabi niya, ang pagpalya sa anointing ay pagpalya sa buhay. Amen po ba? Masaya sa camping, amen, kasi alam natin sa camping po, anointan tayo ng Lord doon namin po. Bakit nga ba tayo nagka-camp? Kasi nga po, hindi na bago sa atin yung, bilang isang Kristyano, mapapagod ka. Amen. At kailangan din po nating ma-recharge, kailangan po nating mapuspos, kailangan po nating madagdagan, kailangan po nating mabuhusan po ng anointing po. Kasi po bakit? Kasi ito po ang dahilan kung bakit tayo tatagal po sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagiging matibay, bakit tayo nagiging matatag, kasi na-anointan po tayo ng Panginoon po natin. Amen po ba? At sabi po dito, kung di mo gagawin ang tamang choice, para saan pa ang reward ng Diyos? Amen po. Ulitin ko po ulit, sabi niya, kung di mo gagawin ang tamang choice, para saan pa ang reward ng Diyos? Always seeking and looking. May mga taong kailangan magbalik loob sa Diyos. Maraming tinawag pero ayaw nila sa shape. Kung hindi mo makikita ang para sa'yo,
maliligaw ka talaga. Kaya ito po ang kahalagahan ng bawat isa po sa atin. Alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Dahil kung hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, tatanggi ka ng tatanggi. Kung naalala niyo po yung kwento po ni Pastor Boy no, one time na naginip po siya, di ba? So sa panaginip po niya, maraming shape namin po ba? May square, may triangle, may oblong, amen po. So ngayon, dun sa panaginip po niya, may mga taong dumadaan dun sa mga shape na yun. At yung iba naman po, ito na yung shape nila, katapat na nila, pero pilit pa nilang pinipilit pa nilang i-shape yung, kumbaga, ipasok yung sarili nila dun sa iba na hindi naman nila ka-shape. Amen po ba? Pinupush nila yung ibang shape na hindi naman sila doon. Meron naman po na eto na, kaharap na, pero nilalagpasan pa din po. Ibig sabihin, kung tayo pong mga Kristyano, hindi natin alam yung pagkatawag natin, hindi natin alam kung saan tayo nilalagay ng Lord, hindi natin alam kung ano ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga po, magkakamali-mali po talaga tayo ng desisyon, ng mga hakbang, ng mga plano po sa buhay. Amen po ba? Sabi niya, maraming Kristyano ang ligaw. Sabi niya, ang tama lang na ginagawa nila ay tanggapin si Jesus. Although nandun sila sa simbahan, amen po ba? Pero wala sila sa kalooban ng Panginoon. Naalala ko nga po na sinabi ni Pastor Boy, maaring nasa simbahan tayo, walang mali dun, kasi yun naman po ang tama, di ba? Nagbi-ministry tayo, tama naman po yun, pero nagbi-ministry ka, pero hindi naman pala yun ang kalooban ng Diyos sa'yo. Amen po. So, mas maganda po, nagiging malinaw sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil ang anointing po, mas lalo niyang pinapaklaro, mas lalo niyang nililinaw sa atin kung ano ang pagkatawag, ano ang pinapagawa, ano ang assignment sa atin, ano ba yung rema sa atin ng Panginoon. Kaya ito ang kahalagahan po na sa bawat isa po sa atin, kung bakit tayo nagka-camp, alin yun, yung maging malinaw sa atin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Sabi niya po dito, huwag kayong maging hangal dahil delikado na ang sistema ng sanlibutan. Amen po. Gising-gising po ang bawat isa po sa atin dahil yung panahon po natin, sabi nga po, hindi ito'y pabata ng pabata. Amen po. At ang panahon po natin ay patanda ng patanda at sa panahon po natin ngayon ay malapit nang bumalik ang Panginoon. Kasi sabi nga po, delikado ang sistema ng sanlibutan. At ang sinasabi po ng Panginoon sa atin dito sa Ephesians 5 verse 17, yung alamin po natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. Sabi po dito, ang pinaka-safe na lugar or place, yung nandun ka sa kalooban ng Diyos. Alam naman po natin na kapag tayo po ay wala sa kalooban ng Diyos, ay pwede po tayong mapahamak. Amen po ba? Dahil ang pinaka-safe pa rin po talaga na nandun yung protection, nandun yung pag-iingat ng Diyos, nandun yung pagliligtas ng Panginoon kapag nandun ka sa kalooban niya. Amen po ba? Sabi nga po na, binanggit nga po ng mga pastor po natin itong nakaraan, sabi nga po, ang anointing ay nakakapagpatalino. Amen po ba? Siyempre, anong kabaligtaran ng nakakapagpatalino? Ayun na po yun. Kapag tayo po hindi na-anointan ng Panginoon, sabi nga po, pumapalya yung isip po natin, pumupurol. Amen po ba? Dahil ang anointing po ay nakakapagpalinaw kung ano yung tamang desisyon na gagawin po natin spiritually. Sabi nga po dito, gumawa ka ng effort na malaman ng kalooban ng Diyos. Take note po, tayo po ang may trabaho po na alamin ang kalooban ng Diyos. Kasi po bakit? Yes, may mga pastor po tayo. Pero nasa atin pa rin po yung choice kung tatrabahuin po natin na alamin ang kalooban po ng Panginoon po natin. Kasi po bakit? Sabi nga po dito sa notes ko po ay ang mga pastor po natin, pwede pong magkamali po yan. Pero ang Holy Spirit, hindi yan nagkakamali kung ano ba ang ipapagawa sa atin, ano ba ang kalooban ng Panginoon po natin. Amen po ba? Sabi niya, gumawa ka ng effort na malaman ang kalooban ng Diyos. Maiksi na lang ang panahon. Amen? Sabi niya, pasama ang daigdig, sabi niya, gumising ka, rise up. Amen po. So, sabi niya pong gano'n, gumawa ka ng effort na malaman ang kalooban ng Diyos. Amen? So, ngayong camping po natin, ayan, sabi nga po, God will provide po. Amen? Magkaroon tayo ng excitement na malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kasi kapag alam po natin ang kalooban po ng Panginoon, and sa tutusin po mahirap bitawan at iwan ang pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kasi bakit? Kasi meron ka na, ayan, doon ka magpo-focus kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa iyo. Amen po ba? Sabi nga po, maraming tumanggap, maraming nakalasap ng anointing pero walang
walang nag-response doon sa anointing na yun. Kaya po tayo ina-anointed kasi nandun yung may assignment ang Diyos sa atin. Kung naalala po natin yung bakit tayo ina-anointed kasi nandun yung meron kang assignment, ay sabi doon, ina-appointed ka ng Lord, accountability, aarap ka sa Panginoon namin po ba? So lahat tayo ay haharap po tayo sa Panginoon po natin. Kaya maganda po ay gawan po natin ng effort to na malaman kung ano ang kalooban ng Panginoon. Ulitin ko po ulit, tayo po ang may trabaho na alamin ang kalooban ng Diyos. At sabi nga po, kapag nalaman mo ang kalooban ng Diyos, kailangan ipaglaban. Pinaglalaban po ang kalooban po ng Panginoon. Amen? So, nasa atin pa rin po, decision po natin kung susundin po natin kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Ulitin ko po ulit, maraming inanointan pero hindi sumunod sa anointing. Amen po. So ito po ay isang responsibility, isa po itong assignment po na pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen po. So maganda po malaman natin at maging malinaw sa atin ang kalooban ng Diyos. Magiging malinaw po ito kung tayo po ay magka-camp. Amen po ba? So ipapaalam ng Diyos sa atin, maganda po magkaroon po tayo ng katanungan sa Panginoon, ano ang pinapagawa ng Lord sa atin. Amen po ba? So kapag nalaman po natin kung ano ang kalooban ng Diyos, ang sabi po, ipaglaban. Amen po ba? Hindi yung iba ipaglalaban mo, kundi ang ipaglalaban mo ay walang iba kundi ang kalooban ng Diyos. Amen. So dito ka titibay, dito ka pagpapalain ng Diyos, dito ka pasasaganahin ng Panginoon kapag nandun ang pagsunod. Pero choice pa rin po natin kung susunod po tayo sa sinasabi ng Panginoon. Amen po. So nawa po maging malinaw po sa atin. Gawan po natin ng effort kasi meron pa naman po tayong natitirang ilang araw po para gawan po ng paraan. Sabi nga po kung ang cellphone nga po ay umaabot ng libo-libo. Diba na po ang pinakamababang price po ng cellphone na yun? Sabihin natin mga 4,000. Amen. Kung may bala kang bumili ng cellphone ngayon, sana, amen po ba? So bakit? 2,000, at least may 2,000 ka pa, amen, may budget ka pa. Kung yung cellphone nga po, nagagawa nating bilhin yan sa halagang 6,000, 7,000, paano pa kayong camping po natin? Amen? Yung tipong excited kang bumili ng mga bagay-bagay, pero pagdating sa pagbabayad, sa camping, sabi po dito, gawin po natin ng effort. Amen po. Sabi pa nga po, dalawang bagay kung bakit kumahadlangan sa camp. Unang-una, one, hadlangan ka talaga ng kaaway. Amen po. Pangalawa, hadlangan mo yung sarili mo. Amen? So, huwag tayong magpahadlang sa gawa ng kaaway at pag natin hadlangan yung sarili natin. Kasi lagi po tayo mag-expect na may magandang gagawin ang Lord sa bawat isa po sa atin. Isipin mo na lang, yung kung ang camping po natin ay, siyempre, alam naman po natin, di ba? Alam mo, inisip ko, kung ang camping natin pataas, ibig sabihin, ang anointing, pataas din ng pataas. Yan, amen po ba? So, sa bawat isa po sa atin, magkaroon po tayo ng effort po na malaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen po. So, God will provide po sa lahat ng pangailangan po natin sa camping. At ayun, ulitin ko po ulit, kapag nalaman mo na kung ano ang kalooban ng Diyos, ipaglaban mo. Amen. So, tindig mo ng Diyos at hinahanap po ng Panginoon sa atin yung aksyon kapag nalaman mo yung anointing na yun. Amen po ba? So, yun lang po sa bawat isa po sa atin. At ayun po, marami pa po tayong maririnig po na paalala po, mga review po sa mga nagdaan po natin na camping. At ayun po, mag-expect po tayo na may gagawin po ang Lord sa atin. Amen po ba? So, may ilang araw pa po para paghandaan pa po yung camping, gawan po natin ng paraan. Amen? So, wag po tayong papahuli at wag po tayong mawawala sa camping at marami pa pong gagawin ang Lord sa bawat isa po. Dahil ang Lord po natin, never siyang pumalya, kada camp po natin. May magandang ginagawa ang Diyos. Kailangan maging excited lang po ang puso po natin. So, yun lang po sa hapon na ito at maraming salamat po. Sige po, minsan pa po yumuko tayo po ay manalangin. Ama sa Pangalan ni Jesus, O Diyos, salamat Panginoon sa hapong ito, sa mga paalala mo, dalangin ko Panginoon na punuin mo ng excitement, Panginoon, puso ng bawat isa sa amin. Hayaan mo, Lord, maging uhaw pa ang puso namin sa salita mo, sa presensya mo. At Lord, dalangin ko, Panginoon, bawat isa sa amin, Panginoon, patuloy mong abutin at patuloy mong kausapin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga paalala mo sa hapong ito. Sa iyo ang lahat ng kapurihan. Pasalamat sa Pangalan ni Jesus. Amen. Ayun po, maraming salamat po sa bawat isa po sa atin at mag-iingat po tayong lahat. God bless po.